Mahigit isang siglo ng tradisyon ang pagpapagalaw ng mga imahen sa Paete, Laguna bilang dramatikong pagsasabuhay ng sakripisyo ni Hesukristo. Paano nga ba ito naipapasa sa mga sumunod na henerasyon? Ating saksihan. Buhay na buhay ang mga banal na tradisyon ng mga Pilipino tuwing Semana Santa. Pero sa Paete, Laguna, kung saan naghahalo ang sining at pananampalataya, tila nabubuhay rin ang ilang imahen sa prosesyon ng pagpapakasakit ni Kristo tuwing Miyerkules Santo. Ang hapis ng isang ina, bakas sa pagkikita ng Birheng Maria at anak niyang si Jesus. Ang imahen ni Maria na Mater Dolorosa, nililok noong 1882 ng pambayang bayani ng Paete na si Mariano Madriñan. Isa sa mga pinamanahang magpagalaw nito si Charles. Isa sa pinaka-dramatikong pagtatagpo ng dalawa kung saan hinahanap ng mahal na birhen ang kanyang anak patungong Kalbaryo. Aniya, hindi lang ito tradisyon, kundi sagradong panata na ambag din sa kanilang bayan. Nag-aral din ako ng paano ayusin, magpakibo, para kung sakaling may masira man, madali ayusin. Fulfilling, tsaka bless sa tao ng panata na ginagawa namin. Si Maria Celeste nakalakihan ng nasa pangangalaga ng kanilang pamilyang imahen mula nang maipasa ito sa ama ng kanyang lolo. My mom, unfortunately, she passed away last year. So, naririnig ko lang din yung mga ginagawa. Tapos nakikita ko habang lumalaki kung paano. Pilak yung damit ni Mama Mary before. Talagang tinatahi nila every Holy Week. Di man kasing detalyado ang gawain tulad ng dati, silang mapipinsan naman ang nagpapatuloy ng tradisyon kasama ang pamayanan. It's not just to take care of her, but also to educate and to parang influence other Christians, yung faith ba, na the adoration for Mama Mary. Hindi lahat, syempre, binubuksan niya. Pero nandyan siya to take care of everyone. Bago pa man ang salubong ng mag-ina sa prosesyon, nakatagpo ni Jesus ang isang mahabaging babae, si Santa Veronica. Sa kanyang awa, ipinunas ni Santa Veronica ang kanyang panyo sa mukha ni Jesus at nagkaroon ng milagro. Minana naman ni Jeff mula sa kanyang ama at lolo ang pagpapakibo o pagpapagalaw sa imahen. Tila blessing nga raw na natatang bakasyon niya sa trabaho bilang OFW tuwing Semana Santa. Simula nung hinawakan ko yan, siguro 3 o 4 times lang akong wala ng Holy Week dito. Almost 20 years na akong umaalis ng bansa. Sa tingin ko talagang bine-bless lang yung buong pamilya namin. Tinuturuan na rin daw niya ang mga anak at pamangkin. May mechanism sa loob yan tali, na pamilya lang ang nakakaalam. Siguro by next year, unang babae na magpapagalaw ng poon. Yung panganay ko anak. Kapag pinag-idiriwang po at ginugunita yung mga mahal na araw, ito pong maliit na bayan ng Paete ay natatransform na katulad ng Jerusalem. Para dito talaga nangyari yung Passion of the Christ. Tinuturing siya bilang sacred mechanism. Hindi lang sila basta pinagagalaw ng kung sino-sino bagkus ito po ay tradisyong ipinamamana. Parang nakikiisa, nakikilakbay tayo sa dinaanan ng Panginoong Yesus doon sa krus. At makikita natin at ito mga kabataan na kung gaano yung pagmamahal ng Diyos. To the point na kaya niya magbuwis ng buhay para lang sa ating kasalanan. At yung pagmamahal na yon ay sumalamin din sa ating pakikitungo sa ating kapwa, sa ating tahanan, sa komunidad na ating kinabibilangan.